begin with the ribbon-cutting ceremony of SNR Baliwag City. So, hindi natuloy ang kasal ni Bea Alonso sa bilyonaryong si Vincent Co. Ano kaya ang nangyari? Dito sa Time to Talk, bubusisiin natin ang mga posibilidad kung bakit naging runaway bride ulit si Bea, or is it the other way around? So, balik tayo sa prenup ni na Bea at Vincent. Ang totoo, hindi na kailangan ni Bea ang yaman ni Vincent. Kapuso actress na si Bea Alonso, hindi na kailangan ang kayamanan ni Vincent Co. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Matapos nga mapurnada ang kasalan ni Bea Alonso at Vincent Co ay iba't iba ang naglabasang kwento kung ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit. Sa vlog nga ni Butch Francisco na Time to Talk in PH Time ay isa ito sa kanyang topic na kung saan napag-usapan on how to marry a billionaire, lalo na nang makatagpo si Bea Alonso sa katauhan ni Vincent Co. Naging masaya ang lahat para kay Bea Alonso nang lumabas ang balitang she found a new love. Kahit non-Bea Alonso fans happy kasi alam naman ng lahat na mabait na tao si Bea. Tapos, it was no secret that she came from a scandalous breakup with Dominic Roque na matagal-tagal ding pinagpiestahan at nadamay pa ang kung sino-sinong personalidad. Noong second quarter of 2025, last year lang, umugong ang balitang may bago ng love si Bea sa katauhan ni Vincent Co. Sino na nga ulit si Vincent Co? Ferdinand Vincent P. Co ang buo niyang pangalan. Siya lang naman ang panganay at nag-iisang anak na lalaki ni na Lucio at Susan Co ng pure gold na medyo pangmasa at ng high-end na S&R. 46 years old na siya by July, pero hindi lang naman pure gold ang negosyo ni na Vincent. Marami pang iba. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng negosyo, mga $2.3 billion ang net worth ayon sa Forbes Philippines. At kinita lahat yan sa malinis na paraan, walang maleta. May tatlo pang nakababat ng kapatid si Vincent, puro babae, kaya malakas siguro ang pressure sa kanya na magparami ng lahi. Si Vincent ay nag-aral sa University of Asia and the Pacific. Bachelor of Science in Entrepreneurial Management ang kanyang kinuha. Base sa mga lumang post sa social media ni Bea at Vincent, sa Andalusia, Spain, nabuo ang romantic relationship nila. Tapos, eto na nga. Lumabas na ang mga balita na ikakasal na ang dalawa sa Espanya pa din. Dapat last May 14. Ang mga kaibigang artista nga ni Bea tulad din na Dimples Romana maagang nagpabook ng flight papuntang Spain. Tuloy o hindi ang kasal, Viva Espanya pa din sila. Sayang nga naman ang ticket, nabili na. Pero noong May 14, ang dapat na araw ng kasal sa Spain, nakitang nag-attend ng isang business convention sa Pasay si Vincent, which means hindi nga natuloy ang kasal. Ngayon, ito naman ang mga nakalap naming maaari mga dahilan kung bakit hindi natuloy o posible naman naurong lamang ang wedding date. Una, may prenup. Well, standard naman yan sa mga mayayaman. Sa pagkakaalala ko, nagsimulang maintindihan ng nakararami ang prenup nung ikasal si Vilma kay Ralph Recto. Nung panahong yon, lugi si Vilma kung di naging successful ang marriage niya kay Ralph. Marami ng pera si Vilma nung time na yon. Si Ralph, 28 pa lang at nagsisimula pa lamang sa politika. At ang hindi naintindihan ng marami nung araw ay pangalang Recto lamang ang may malaking value sa pamilya ni na Ralph. But in terms of wealth, ang haba ng binaybay ng Claro and Recto Avenue na ipinangalan sa lolo ni Ralph, pero hindi naman kanila ang kalye. Hindi naman poor ang pamilya ni Ralph. Assemblyman ang tatay niyang si Rafi Recto after all. Pero si Vilma pa din ang mas mayaman noon. Sa patuloy nga ng paksa ni Butch Francisco ay muling binalikan niya ang prenup ni Bea Alonso at Vincent Co na kung saan malinaw ang kanyang paliwanag na hindi na kailangan pa ni Bea Alonso ang yaman ni Vincent Co.
Para sa buong kwento, narito at ipakinggan ang video. Narito ang video. So, balik tayo sa prenup ni na Bea at Vincent. Ang totoo, hindi na kailangan ni Bea ang yaman ni Vincent. Posibleng ang bilyonarya na siya ngayon dahil magaling mag-invest. Nandyan na ang kanyang bahay sa White Plains. For the general public, impress na ang mga tao every time magpe-flex ang artista ng ipinagawang bahay. Dapat namang ipagmalaki yun dahil pinaghirapan. Pero ang realidad, pagdating sa real estate, the name of the game is still location, location, location. Yan ang mantra ng mga nagbebenta sa mga mamahaling lokasyon. Sa henerasyon ng mga artista ngayon, iilan lamang ang may bahay sa mga exclusive subdivisions sa sentro ng Maynila. Ito yung Green Hills, Corinthian, at saka yung mga iba-ibang Valle Verde. Si Vice Ganda sa La Vista, kapitbahay ni Charo Santos. Sina Dingdong Dantes at Marian Rivera ang alam ko sa Bel Air sa Makati. Yung bahay ni Bea sa White Plains, ang laking investment nun. Yung farm niya sa Zambales, mga almost 20 years ago pa niya binili yun at 10 million pesos. Mura yun that time. Nagdoble o triple na ang halaga nun by now. Especially since na-develop na. Marami ng puno at may mga animals na. Nandyan pa yung property niya sa Madrid kaya nagkaroon siya ng golden visa sa Spain. Mura niyang nakuha yun pero tumaas na ang value eventually. Hindi na nga available yun ngayon eh. May foresight talaga si Bea kaya hindi namin nakikita dito ang prenup as an obstacle to the wedding. Higit sa lahat, hataw pa naman ang endorsement ni Bea so mabubuhay yan kahit hindi makapag-asawa ng mayaman. Ngayon, bukod sa prenup ay may mga kondisyon pa din sa pamilya ni Vincent allegedly. Isa daw dito ay dapat sa bahay ni na Vincent titira ang mag-asawa pagkatapos ng kasal. Parang magkakaproblema nga si Bea dito. After all these years, sanay na yan ang hindi pinakikialaman maliban lang siguro sa asawa o baka nga hindi pa. Baka katakot-takot na adjustment ang kailangan nilang gawin. At saka hindi pwede magkaroon ng dalawang reyna sa iisang kaharian. Sa pagkakaalam ko, mabait namang tao si Susan ko. But familiarity breeds contempt. May chance na magsasabong ang magbiyanan in time. Eh di ba nga ang nanay mismo ni Bea sa farm na sa Zambales nakatira? Sa punto ng buhay niya ngayon pa ba dapat siyang matutong makisama? Ang isa pang kondisyon ay tungkol sa mga magiging apo. Ang sabi, again, ito ang nabalitaan namin, in the event of separation or death, heaven forbid, ang mga magiging apo ay maiiwan sa pamilya ni Vincent. Kung maging non-negotiable man ito kay Bea, we will understand. Walang nanay na gugustuhin mahiwalay sa anak. Naiintindihan din naman namin ang pinanggagalingan ng pamilya ni Vincent. Kung sakaling maging madugo ang hiwalayan at hindi na nais pang ipakita ang mga anak niya sa pamilya ng ex, kayang-kaya ni Bea na gawin yan. After all, may sarili siyang pera at hindi basta-bastang pera. May mga nakarating ding issue na tutol sa kasalan ang manager ni Bea na si Shirley Kwan kasi mawawalan daw ito ng cash cow. Kalokohan yan. Hindi ko naman pwedeng sabihing friends kami ni Shirley kasi 3 beses lang kami nagkausap. Mataas ang respeto ko kay Shirley kaya alam kong hindi siya ang humadlang sa kasalan. Ewan ko kung tatayo ang theory na ito. Si Susan ko ay maraming showbiz connections. This is just a possibility, a possible scenario. Hindi kaya
nalapitan si Susan ng mga bulong brigade ng mga intrigero at intrigera sa showbiz at inintriga si Bea sa kung anumang issue. We are not saying na mababaw si Susan para maniwala agad sa mga bulong-bulungan. Matalinong babae yan. But a mother will always protect her child. At may kasabihang, mothers know best. Sa pagkaudlot ng kasal ni Bea at Vincent ay nagpadala ng dalawang abiso sa mga bisita. Ang isa ang sabi ay postponed, ang isa ay cancelled. Alam nyo, we will not even pray for the wedding to push through kasi kung not meant to be, it's not really meant to be. Pero para kay Bea at sa iba pang mga single dyan, lagi niyong tandaan ang dapat yung pakasalan ay yung mas mahal kayo because mas malaki ang chance na mas magiging maligaya kayo sa buhay may asawa. Ang balita namin ay matagal nang gustong-gusto ni Vincent si Bea. And who can blame him? Ang final word namin is for Bea. Kung manatili ka mang single, tandaan mo ito. You can be alone, but not lonely. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Lucio ko at Susan ko.